But before we start po, may we have your permission to record this meeting for our academic documentation and transcription po. We assure you it will only be used for our group project po. Okay lang, good afternoon. Okay. Thank you so much po. Recording na my friends. So let me introduce myself po and our group. I am Jana Melis Eugenio, the group leader, together with Charles Enriquez, Sharina Falco, Jerine Galope, Sharilo Policarpio, Sheena Pulumbarit, and Mark Renz Reyes. So we are the group 7 from BSB FM3A po. Then we have 6 ready-made questions that are included in our request letter po. Each one of us will ask one question and we might have a brief follow-up question po if ever lang naman po na we encounter unfamiliar terms to help us understand this topic better and deeply po. Is that okay with you po? Okay. Okay po. As we start po, can you please introduce yourself? Hello, good afternoon to all. My name is Alvin G. Rase. I am currently the acting finance officer of the DFA Consular Office in Malolos. Ang designation ko talaga dito sa office ay records officer. Kaya lang yung former namin na finance officer ay nag-transfer na sa COA. Kaya currently walang finance officer. Ako yung acting. Ako yung acting at the same time disbursement officer din. Okay po. Then for the question number 1, Sheena, please proceed. Hello po. For the first question po, what are your main duties po as a budget disbursement officer po? Dito sa DFA, yung term kasi na disbursement officer, hindi siya specific sa duties and responsibilities kasi ang aming title or yung job position ay finance officer. So, as finance officer, doon pumapasok din yung pagdi-disburse ng budget. Pero hindi lang siya disbursement. So, marami siyang duties and responsibilities. Number 1, preparing financial statements and payroll of personnel. So when it comes to preparing ng fiscal reports, financial statements, yun ay isa sa mga duties and responsibilities. Yung payroll of personnel, usually kasi ang head office ang gumagawa ng payroll. Pero pag may contract of service or may COS, like dito sa amin, may isang COS. So ako yung gumagawa ng payroll. And then, pagdating naman sa preparing ng mga book of accounts, responsibility din yun ng finance officer. Pero sa disbursement officer, ako din yung responsible sa paggawa ng disbursement vouchers. So lahat ng expenses ng office, ako yung nagpe-prepare ng payment through check. Lahat naman ng payment ng office namin ay through check. So yun yung mga duties and responsibilities niyan, and also yung pag-prepare ng budget for the year, yung allocation, allotment, until disbursement. Thank you po, sir. And for question number 2 po, Sharina, please proceed. So for question number 2 po, how is the annual budget prepared po and implemented? Sa pag-prepare ng budget, lalo na sa government, whole year na process. So for example, for this year, yung budget namin, naka-prepare na yun, naka-allot na yun. Hindi na siya pwedeng baguhin. Kung meron kang idadagdag, mag-request ka ng supplemental budget. Pero yung budget for this year, naka-allot na yun for the whole year. Ngayon, yung preparation, mag-start din yun this year, preparation for budget next year. Kasi merong mga, for example, magre-request yung main office namin ng draft na budget for the following year. So, i-assess mo yung naging expenses nyo this year, kung kailangan bang dagdagan o kailangan meron kang i-realign.
Ibig sabihin ng realignment, yung title ng expense na yon gagamitin mo sa ibang expense. So, i-realign mo yung budget. And then, pagdating naman sa preparation, once na meron ka ng draft na budget for the following year, for next year, isasubmit mo yun sa head office. So, i-review nila yon kung merong kailangan baguhin or kung merong kailangan i-realign. Pero usually naman, kapag ganitong nasa satellite office, ang fina-follow din naman nila, ina-approve din naman nila kung ano yung suggested namin na budget kasi kami din naman yung gagamit. And then after nun, sasabit yun sa head office, syempre for approval ng main office. And then dadalhin yun sa DBM. So mag-undergo yun ng approval ng DBM. And then yung DBM, for the whole government agencies, idadalhin yun sa Congress. Kasi sa Congress, sila ang mag-approve ng budget ng government for the following year. So ang tawag doon yung GAA, General Appropriations Act. So once na ma-approve yun, magkakaroon ng mga allocation. Pagka may mga revision, papalitan, pero kung may allocation na, tsaka na i-credit sa mga different government agencies. So for example, yung budget namin this year, natanggap namin siya February. So ganun siya. Iniintay pa kasi yung approval, pipirmahan ni President, and then after nun, tsaka siya ibibigay sa mga offices. Ganun siya nagtatakbo yung process. Thank you po. Malinaw niyo na po naman pong na-explain. Thank you po. Thank you, Sharina. So for question number 3 po, Sharilu, please proceed. For question number 3 naman po, sir, is ito po. What is the process from allotment to disbursement po? So yun naman, from allotment, for example, na-credit na sa account ng office, sa land bank account. Ang allotment naman kasi niyan, naka-itemize na kung para saan mo gagamitin yung expense na yun. For example, sa utilities, ang allotment mo 100,000. So for the whole year, yun na yung magiging allotment mo for utilities expense. For example, may bibiling kang equipment, naka-allot na din yan for para mabili mo yung equipment na yun for this fiscal year. So from allotment to disbursement, may iba-iba kasing expenses. For example, yung utilities expense. Pag na-allot na yun sa office until disbursement, nakadepende yun sa kung magkano yung magiging bill. For example, yung electricity, yung telephone, yung mobile, yung internet, usually kasi nape-predict mo na yan kung magkano. So yung disbursement nun, wala namang i-intaying document, yun lang bill. So monthly mo siya babayaran. Yun yung monthly namin na binabayaran. Pero meron din kasing ibang mga disbursement katulad nung pagbili mo ng equipment or pagbili mo ng supplies. Meron kasing tinatawag na approval ng BAC or yung Bids and Awards Committee. So meron siyang mga bidding. Kasi sa government, hindi ka lang basta-basta bibili. Hindi lang porket ito yung magandang klase, yun ang bibilin mo. May mga specific na requirements. So number 1, yun yung pinakamura. Tapos number 2, kailangan merong 3 bidder na nag-send ng quotation. Tapos doon sa 3 na yun, ang pipiliin mo yung pasok doon sa qualification at saka pasok doon sa budget. Kasi meron lang siyang specific budget. For example, bibili ka ng laptop. Ang allotment sa laptop is 40,000. So merong 3 nag-bid. Yung isa 45, yung isa 50, yung isa 38. So sa government, ang pipiliin mo doon kung ano lang yung pasok sa budget, yung 38,000. Yung lowest bidder. And then after nun, pag meron ng notice of award, ibig sabihin nun, siya na yung napiling supplier, magkakaroon din ng notice certification na siya na yung magiging supplier. And then, pagka meron ng ganon, tsaka pa lang ako mag-i-issue ng cheque. So pag na-issue mo na yung cheque, pwede mo nang bayaran. Pero kasi yung process ng procurement, hindi naman yun ginagawa ng disbursing officer. Ang gumagawa nun yung procurement officer. So siya yung gagawa nun.
And then ibibigay lang sa amin, bibigay lang sa akin kapag meron ng notice of award, tsaka notice to proceed. Ibig sabihin, yun na yung bibili. Tsaka lang ako gagawa ng cheque para mabayaran yung equipment. Pero yung the whole process ng procurement, ibang officer naman yung gumagawa. Pero matagal din siyang process. Sir, bali po, ayan. Naintindihan ko naman po yung yung sagot. Talagang nasagot naman po. Pero about po dun sa sabi niyo po parang natatagalan. So may tendency po na nagkakaroon ng delays. Ito po yung follow-up question ko po. What are the common delays po in this process naman po? Usually kasi documentation. Yung mga documents na kailangan. Kasi pagka, for example, nanghingi ka ng quotation sa isang supplier, number 1 kasi kailangan member siya ng PhilJeps. So yung sa DBM, Department of Budget and Management, hindi naman lahat ng supplier member or merong ganong certification. So yun yung unang-una mong hahanapin. Minsan mahirap maghanap ng supplier na may ganong requirement. Pangalawa, pagdating sa approval, minsan may mga pinapabago yung head office or yung main office. Kasi specific sila dun sa mismong document. Minsan pinaparevise nila yung request or pinaparevise nila yung specification. Depende sa kung ano yung nasa rules. Kaya nagkakaroon ng delay. So yun yung ilan sa mga reasons kung bakit merong delay dun sa procurement until disbursement ng isang equipment. Ayan. Sir, bali isa na lang po. Naano lang po ako dun sa kanina para na-curious lang din po na yun nga po nagkakaroon ng delays. If ever naman po, nagkakaroon din po ba kayo ng error sa process? Then, ano po yung possible na nangyayari po sa process po ninyo diyan sa question na yan if ever po na nagkakaroon po ng errors? Usually naman, kapag mga errors, minsan typographical error lang naman yun. Pwede naman siyang ma-edit, ma-correct. And then, isa-send mo lang yung revised copy. Pero, when it comes to technicalities, hindi naman nagkakaroon so far hindi pa naman nagkakaroon ng error. Sa ano lang naman, minsan sa documentation, nagkamali lang ng type or maling attachments, pwede naman siyang i-revise and then i-resend mo yung revised copy. Thank you so much po, sir. Thank you po. Thank you. Ayan. For the next question po, question number 4, Mark Renz, please proceed. Good day po, sir. Yung fourth question po is, what documents are required before payment is processed po? Yung mga, for example, yung utilities expense, like electricity, yung internet, mobile, ang document na kailangan lang dyan para bayaran yung bill. Kasi kailangan meron ng billing kasi nandun yung amount kung magkano, lalo na yung electricity and water expense. Sa procurement naman, pag sinabing procurement, yun yung mga equipment, office supplies, at saka yung iba pang mga binibili, yun yung meron dapat na notice to proceed. Notice of award, notice to proceed, at saka yung BAC resolution. Yung BAC, BAC, Bids and Awards Committee. Ibig sabihin, katulad nung na-explain ko kaninang process, sila yung napili na supplier. Dumaan siya sa process na siya yung napili, so merong BAC resolution. Meron ding notice to proceed, tsaka notice of award. Pag meron ng mga ganun, tsaka lang namin pinaprocess yung payment. So gagawa na ako ng disbursement voucher, gagawa na ako ng cheque, tsaka namin kukontakin yung supplier para i-receive niya yung payment. So sa government kasi ang general rule, bago ka magbayad dapat na render. For example, kung service yan, dapat na render na bago siya bayaran. Kung equipment naman yan, kung goods or product, kailangan na-deliver na sa'yo bago mo bayaran. So in short, pag ang government kasi ang point of view niya dapat sigurista, yung hindi ka magbabayad hanggat wala sa yung product or hindi ka magbabayad hanggat hindi na re-render yung service. So parang dapat due muna siya.
may due date na or dapat nang bayaran bago siya bayaran. Yun yung treatment ng payment at disbursement sa government. Okay po, sir. Thank you po. Ayan. For next question po, question number 5, Jeraine, please proceed. Good day po, sir. For question number 5 po, how do you coordinate naman po with the Commission on Audit or COA? Every government agency, meron siyang naka-assigned na auditor. So, meron siyang auditor from COA. So, dito sa DFA, sa Malolos, meron kaming naka-assigned na auditor. Dalawa sila, may isang leader, tsaka yung isa team member niya. Pero hindi naman sila nag-stay dito sa office. Ang auditor namin nasa Pampanga. Paano namin sila nako-contact? Through email. Nag-i-email sila, nag-i-email din kami. Tsaka nag-visit din sila dito. Usually kapag may exit conference or nagkakaroon ng cash count, nag-check ng fiscal reports, pumupunta sila dito. Pero hindi sila nag-stay dito everyday, hindi sila nandito. So yun lang yung way of communication namin sa kanila, email at saka yung personal nilang pagpunta. Si COA kasi ay may instruction naman sila sa amin na yung fiscal reports or yung financial statement kasi monthly siya ginagawa. So ang checking nila noon through Google Drive. So ina-upload lang namin yung soft copy nung mismong report. Doon na nila na-check. Nagtatabi lang kami ng isang original copy kada buwan para pagdating nila meron silang copy. Pero usually naman hindi sila madalas nagpupunta sa office. So yun lang kung how we can contact them, email tsaka personal. May follow-up question lang po ako. How does COA feedback your influence po regarding financial management practices? Sa government, sa financial management, kumbaga ang COA ay yun ang Bible ng finance. Kung ano yung sinabi ng COA, yun ang susundin kasi sila ang sinusunod ng lahat ng government agency. Paano namin nakukuha yung kanilang mga feedback? Nag-i-issue sila minsan ng AOM, Audit Observation Memo. Kung familiar kayo doon. Meron pang mga notice of disallowances. Pero yun naman pagka iba na yung case. Pero usually Audit Observation Memo lang. Yung kanilang ini-issue. Pero kung sa impact sa finance, kumbaga sila ang nasusunod. Kapag mayroon silang mga disallowances na nakikita, re-replyan mo yun. Kailangan mo siyang replyan in memo din. Okay po, thank you po, sir. Ayan. For question number 6 naman po, Charles, please proceed. Good afternoon po, sir. What challenge do you afternoon. usually encounter in budget execution po? Usually, yung mga challenges na encounter namin sa budget execution, number 1 dyan yung sa procurement. So yung katulad din na nabanggit kanina. Kasi may mga delays sa procurement. For example, yung bidding process mahaba. Masyado siyang mahaba. O di kaya may mga lacking requirements, lacking documentation. So yun yung mga nagiging reason kung ba't humahaba yung procurement. Tsaka ba't hindi pa magamit yung budget. Kasi pagka matagal ang procurement, hindi pa rin na-execute yung budget, hindi pa siya na-disburse. So yun yung isa sa mga reason. Pangalawa dyan, kapag merong mga unspent funds. So kasi, for example, for the whole year, meron ka ng allotment. For example, 1 million yung allotment. And then, at the end of the year, kapag meron kang mga unspent funds or yung mga unutilized, hindi mo nagamit na budget, ang tendency nun kasi, baka hindi ka nabigyan ng ganong budget for the following year kasi ang
ang magiging perception, hindi mo naman ginagamit or hindi mo naman nagagamit. So, yun yung isa sa mga second challenge. Kailangan, as much as possible, magamit mo kung ano yung hiningi mo. Kasi baka mamaya ang maging implication yan the following year, nang hingi ka ng ganitong amount, pero hindi mo naman nagamit that year. So, ang magiging implication, ba't ka namin bibigyan for next year, hindi mo naman nagagamit. Tapos number 3 siguro, yung, for example, for specific agencies, merong kakulangan din sa manpower para magkaroon para ma-execute ng maayos yung job description or yung job responsibility ng isang disbursement officer. So minsan kasi maraming kailangang gawin or maraming process na gagawin pero isang tao lang yung gumagawa. So may isa rin yung sa mga challenges. Thank you po, sir. Ayan. That's all po for the question. Then, thank you so much po, Mr. Alvin, for all these valuable insights. This will greatly help our project po. But, lastly po, before we finish, do you have any advice po for us, BSB students, interested in government finance? First of all, thank you sa opportunity no na makapag-share ng knowledge sa inyo. Pagdating sa government, kung gusto niyo mag-apply or kung gusto niyo mag-work sa government, promising naman yung career, maganda rin yung career sa government. Talaga lang sa ngayon, nasa-challenge yung integrity and accountability, lalo na dun sa usapin ng mga corruption. Pero as long as kaya niyo namang, as long as stick naman kayo dun sa ruling, tsaka hindi naman kayo nag-over lap doon sa mga or wala naman kayong negligence pagdating sa trabaho ninyo, magiging fulfilling yung mga gagawin ninyo. And anong year na ba kayo? Graduating na ba kayo? Hindi po. Third year pa lang po. Third year. Bali next year po, sir, OJT po na. OJT na. So pag nag-OJT kayo, mas maganda kung meron mga available government agencies, tapos gusto niyo rin naman sa government, doon na kayo mag-OJT para meron na kayong experience. So, ayan, good luck and I wish you all the best. Sana, tsaka mag-civil service exam pala kayo. Habang fresh pa yung knowledge niyo. Pwede naman kayong mag-exam kahit wala pang college diploma. Hindi naman siya requirement. So, try nyo mag-exam. Okay. Thank you po, sir. By the way po, we prepared a certificate of appreciation po for you as a token of our gratitude. I will email it to you po right after the interview. And thank you so much po. Thank you. We really appreciate your time and have a great evening po. Thank you. Thank you, everyone. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po.